pagpapasok kayo nang hindi nyo nalalaman na ang taong yan ay may dalang masamang espiritu, ako na ang bahala. Ako na ang bahala. Subalit, pakiusap, marurong naman kayong umalam ng espiritu kung yan ba ay bad or good? Gamitin nyo ang espiritu ng Diyos na marunong kumilatis ng good or bad ang spirit. Sapagkat kung kayo'y tatanggap din lamang ng espiritu sa loob ng bahay nyo, ang tanggapin nyo na lamang ay ang good. Para hindi kayo mahawa ng dala nila na bad. Hello? Yes, sir! Sige. Magbibigay ako ng gift. Ang tatanggap lang yan yung deserve na tumanggap. Okay? Kaya dapat kapag kayo'y lumapit sa Diyos, ang puso ninyo ay handang magpasakop sa Diyos. Ang puso niyo ibibigay niyo sa Diyos at papalitan niya ng puso ng Diyos. Para kapag nagbigay ng blessing ng Diyos, matatanggap niyo ang blessing ng Diyos. Kapag ang puso ninyo, pinalitan na ng puso ng Diyos. Amen! Sige. Blessing ito ha. Ang Diyos ay nagbibigay. Pero dapat naman ibigay nyo rin ang para sa Diyos. Ano ba ang para sa Diyos? Di ba yung buhay nyo ay para sa Diyos? Saan nyo ginagamit ang buhay na yan? Alam nyo ba kung ano ang silbi ng buhay nyo araw-araw? Kung alam nyo ang silbi niyan, dapat kalugod-lugod na sa Diyos ang ginagawa ninyo. Okay lang uminom ng alak, balit wag nyo namang ipapalit ang alak, ang label ng alak sa mukha ninyo. Taas ang kamay na umiinom ng alak. Umiinom ng alak. Taas ang kamay. Taas. Taas ang kamay. Sapagkat kapag hindi kayo aamin, hindi kayo tatanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Sapagkat walang may tatago sa Diyos. Dalawang kamay pa. Sige, baba na. Ang alak hindi masama. Apagkat yan ay tumutulong para tumakbo ng maayos ang mga dugo. Nagkaroon ng kaunting kalakasan. Pero kapag sumobra, hindi naman konting kalakasan ang dala niyan. Lahat ng lakas ay ilalabas na ng taong nakainom ng alak. At wala nang ititira kahit ano, pagkat malakas na ang kanyang angas. Malakas na ang loob niyang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi niya kayang gawin nung hindi siya nakakainom ng alak. Uulitin ko, itong biyayang ito ay para sa mga nagtaas ng kamay. Ang biyayang ibibigay ng Diyos ay para sa mga umiinom ng alak at umamin ngayon. Nagtaas ng kamay. Aliwanag? Ay, sa loob. Hindi na. Bakit na?
magbibigay sa inyo ngayon kapagkat sobrang saya ng lingkod ko. Sobrang ligaya ng lingkod ko ngayon at bawat kaligayahan niya ay pagpapala para sa inyo. Amen! Kaya binibigyan ko na kayo ng clue. Huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo ang babaeng ito. Apagkat ang babaeng ito'y dala ang Espiritu ng Diyos at kapag nalungkot siya, malulungkot din ang Diyos. Amen! Amen! Iintindihan niyo ba? Kasama ng babaeng ito ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung masaya ang babae, doble ang saya ng Diyos. Amen! O, halika rito. Halika. Mabidisyon ng Amen! Amen! Gusto ko muna magpakilala ka sa kanila. Ako po si Lilibet Marvas, pamangkin ni Benedictoriana sa kanila sa Benedictoriana. Ang pinsan ko nandito. Sige, di pa tapos. Anong pangarap mo sa buhay? Ang pangarap ko, ano ko yung mga anak ko, makapag-aaral ko sila. Tulungan ko ang asawa ko. Sige, kwento ka pa. Nakikinig ang Diyos. Ang lahat ng kailangan mo. Sige, ang dami mong problema. Andito ang Diyos. Ayaw mong pumasok dito. Kaya ang Diyos nang tumawag sa'yo. Kapagkat magbibigay ng regalo ang Diyos sa buhay mo. Amen! Gaano kayo kadalas mag-away ng asawa mo? Tell them para magkaroon sila ng idea. Mahirap pala ang pumasok sa buhay may asawa nang hindi handa. Minsan na sila mag-away, pero warak-warak ang bahay. Kilala niyo yung mukhang yan? Takot ang asawa sa kanya. Titigan nyo, sapagkat hindi ganyan ang nais ng Diyos. Ang babae dapat suportado ang lalaki. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang lalaki kung tatanggalan mo ng karangalan? Sisipain mo, sasampalin mo. Ayaw ng Diyos ang ganyan. Ang unang nilikay si Adan bago si Eva. Kahit lasinggero, o kahit babaero, o kahit sigalero, mahalin mo pa rin. Amen! Amen! Sige. Halika, hindi pa tayo tapos. Wala pa akong blessing sa iyo. Gusto ko kapag dumarating dito ang lingkod ko, sasalubong ka. At sasabihin mo, my God, my Lord, and my God. Hindi siya ang sinasabihan mo, kundi ang Espiritu ng Diyos na dala niya. Amen! Gagawin mo yan sa tuwing pupunta rito ang lingkod at dyan nag-uumpisa ang pagbabago sa buhay ninyo, buong pamilya, pati ang mga mahal mo kapatid na matitigas din ang ulo. Amen! Meron akong gustong sabihin sa iyo, anak ko. Kapag may bagay na gusto ka, pigilan mo ang kamay mo. Sa akin ka humingi, kaya kong ibigay sa iyo yan, brand new. Naiintindihan mo pa? Pigilan mo ang kamay mo, kuskusan mo ng asin para mahinto ang pangunguha niyan ng bagay na hindi sa iyo. Amen! Kilala mo ang Diyos at nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Kung may bagay na nakuha ka at hindi sa iyo, humingi ka ng tawad sa Diyos. Walang nalilihim sa Diyos. Akatandaan mo, hindi mo man gusto yan. Subalit sa isip mo, gusto mo ng ganoon. Uulitin ko. Kilala mo ba ang Diyos? Sige, lahat ng bagay na nakuha mo, sa iyo na. Amen! Ako, kunin ng Diyos sa iyo. Pero wag mo nang uulitin pa. Kapagkat nakausap mo ng Diyos, sasabihin ko sa iyo, sa Diyos ka humingi. At kung may gusto ka, magsabi ka dun sa tao, pwede bang makahingi ng meron ka? Tandaan mo, ang kausap mo ngayon ay ang Espiritu ng Diyos.
Alam ng Diyos kung ano ang meron mo. Amen. Tutulungan ko ang asawa mo. Ayusin ko ang anak buhay niya. Pero, kapag narito ang lingkod ng Diyos, itrato mo siya. Paglingkuran mo. Ikaw kaya maglagay ng tubig sa altar para sa kanya. Subalit siguraduhin mong malinis ang tubig na ilalagay mo dyan. Pagkat alam niya ng Diyos. Pwede. At ang gusto ko, kapag narito ako, kapag narito ang tinig na ito, umupo ka kasama nila. Magpaalam ka sa kanya, sapagkat wala pa, hindi pa nakatanim sa puso mo ang salita ng Diyos. Ano pangalan mo? Lilibe. Lilibe. Kung alam mo lamang kung gaano ang pag-ibig ng Diyos sa'yo, hindi mo sana papaluin ang anak mo ng todo-todo. Hindi ko naman pinapalo sa anak ko. Subalit ang bibig mo, halos mamatay ang anak mo. Anak mo, anak ko yan. Pinagkatiwala ko lang sa'yo. Ayan. Hindi mo kinukurot, hindi mo pinapalo. Subalit ang mga lumalabas sa labi mo, namamatay na ang anak mo nang hindi mo nalalaman. Lilibet, punta ka doon sa mama na nakasalamin at magpapatong